Dote. Ma'am Cora, magandang hapon sa inyo. Hello po, Ma'am Cora. Magandang hapon sa inyo, Henry at saka Karen. Opo. Ma'am, bakit kami nagkautang ng ganyang kalaki naman? At paano naman kami makakabayad ni Karen at pati kayo? Bakit tayo lang may utang? Pati si Ma'am Cora meron din. Paano natin babayaran ito? Bakit ba mayroong ganito Actually, tayong lahat utang? naman tayo may utang na eh. Kasi ang total debt ng national government ay 19.1 trillion na. No? Pumalo na yan sa ganyang halaga ngayong Hunyo 2026. At tumaas yan ng 2.8% galing nung May. Okay. So yan, kaya pag dinivide mo yan, kada Pilipino, ang population ngayon ay 114 million. Oh, so ang lalabas diyan ay 172,000 kada Pilipino. Ma'am, So babayaran natin yan ng ating buwis kasi ang pagbayad ng utang every year kargado na yan sa ating national budget. ano ito? Itong binabanggitin yung kabuoang utang natin, pinagsama na ito ng internal at saka external debt? Yes, oo. Ang domestic ang breakdown niyan, domestic debt is 12.9 trillion, ang external or foreign debt is 6.2 trillion. Pag kinonvert mo yan sa US dollars, yung external debt na yan, umaabot yan sa 101.3 billion dollars. Ngayon ang medyo nakakabahala, ang ating international reserves ay 104.7 billion dollars, no. So kung halimbawa lang naman to na babayaran natin lahat 'yan na utang natin. Ngayon, ang matitira na lang ay 3.4 billion na lang ang matitirang dollar reserves natin, ano. So kung mangyayari nga yun na babayaran natin lahat, kukonti na lang ang pera matitira para sa pag-angkat. So ganyan yung kaya medyo nakakabahala na kasi pag lumaki pa to ng lumaki, malalampasan na niya yung dollar reserves natin at tataas yung principal payment. Ngayon, pag-usapan natin yung principal payment, Yeah. nung January to June, yung interest pala ay ang total debt service natin, yung binayaran natin ng January to June ay 1.2 trillion pesos. Okay? Ang sa interest pa lang 484 billion pesos ang binayaran natin ng January to June. Tumaas yan ng 16.6%. Okay? Ang principal 743 billion pesos at lumobo yan ng 110% ang principal payment. Kaya yung total debt service natin ay tumaas ng 60%. Pero ang pinanggagalingan ng pambayad niya ng ating revenue collection ay tumaas lamang ng 5.7%. So 10 times more ang pag-akyat ng ating debt service doon sa ating revenues. Kaya more than about 54% ng ating revenues ay napunta lamang sa pagbayad ng utang. Labis sa 50%. So Ma'am Cora, kung hindi po tayo ekonomista o ordinaryong mamamayan, sa aking pagkakaintindi po sa inyong eksplanasyon, kumbaga ang taas po talaga ng ating utang at kahit bayaran po natin yun, hindi po kakayanin ng ating revenues or yung kinikita po, tama po, ng ating pamahalaan? Oo, kaya rinorol yun na lang nila yung principal kasi yung kinikita nga nating buwis, kalahati nun pambayad lamang sa utang. So, ang gagawin nila yung principal payment, pahahabain nila yung pagbayad niyan para hindi masyadong malaki yung babayaran natin kada taon. Pero ngayon pa lang, nakikita na natin na sobrang bilis ng pagtaas ng ating pangungutang, no? Kaya yung binabayarang utang, tumaas siya ng 60%. Opo. So, hindi makatuwiran ang pagtaas nito kasi yun nga yung kinikita ng gobyerno ay tumaas lamang ng 5.7%. Mabagal yung kita. Pero Ma'am Cora, balikan ko lang din yung sinabi nyo about our dollar reserves kasi kailangan po natin ito para makabili po tayo
ng siguro produkto, raw materials o kung ano man po galing sa labas ng bansa. Katulad po ng produktong petrolyo, tama po ba? So, pagkakulang po Oo. ito, ano pa po ba yung maaring maapektuhan? Ano po ba yung maaring maging epekto nito kung kulang po ang ating dollar reserves? Babalikan natin yung nangyari nun sa panahon ni nung tatay ni BBM, ano. Kasi nung time na yon, ang dollar debt noon ay 28 billion, ang international reserves ay 2.5 billion lamang. So kumbaga 10 times more yung dollar debt kesa doon sa reserves. Ngayon, hindi pa naman ganon, ano, kasi nga pasalamat nga si BBM sa mga OFWs, medyo malaki pa yung reserves natin. Pero parang 1-to-1 na 1:1 na. So, kung tumaas pa yan ng tumaas, liliit yung kapasidad natin para magbayad ng utang. Pero ngayon, dahil hindi pa, ang namimiligro dito yung piso. Manghihina yung piso kasi mas lumalakas yung demand sa dolyar dahil nga tumaas ang presyo ng crudo, di ba? Oo, oo. So, ang imports natin tumataas. Tapos bumagsak ang foreign direct investments na pinanggagalingan ng dolyar. Tapos yung OFW remittances nanghihina na rin. So usually in the past mga 3 to 4% ang angat niyan. Ngayon 2.5% lang nung January to May. So medyo medyo ang talagang epekto niyan yung piso manghihina ng manghihina. Pero Ma'am Cora, saan na po, siguro itong pinaka-basic na tanong lalo ng ating mga kababayan sa baba. Magtitinda ng magtitinda sa palengke, tricycle driver, jeepney driver, mga common tao. Ang tanong marahil is, saan napunta itong mga inutang na ito? Ito ba yung sinasabing benting bigas? Ito ba yung sinasabing sa zona na ano yun, mga ayuda sa driver, mga ayuda sa manggagawa, AX, AKAP? Iyan ba yun, ma'am? Hindi nga maintindihan kasi dapat pag nangutang tayo, gagamitin yan para sa infrastructure spending, Oh. yung mga programmed budgets, ay programmed expenditures, no? Pero ngayon wala tayong masyado nakikitang bidding ng mga malalaking projects. So malamang nagamit yan sa katiwalian, sa corruption, no? Nag-leak. Ang laki kasi nung leakage dun pa lang sa flood control, di ba? Mm-mm. 1.45 trillion yung sinasabi nilang nag-leak from ghost projects. So marami pang iba kasi hindi lang naman sa flood control yung naging katiwalian eh. Pati sa iba, like yung mga health centers, hindi natapos, yung housing projects, napakababa ng delivery, yung school, yung classrooms, napakababa rin ng delivery ng ating pamahalaan ngayon. Opo. So nag-under-deliver talaga sila pagdating sa infrastructure. Yun, kaya hindi natin alam kung saan napunta na talaga, kundi sa mga maleta malamang. Ma'am, teka muna, you were with the Central Bank at kayo po ay Investor Relations Officer. Ito bang history ng pangungutang na ito sa lahat ng mga nakalipas na administrasyon? Ano ang statistics nito? Kung titingnan mo yung inutang ni Marcos ni BBM, no, for the last 4 years, it already accounts for 34.2% of that outstanding debt. Okay. So ibig sabihin, pag sinuma total mo yung inutang ng iba-ibang presidente, siya yung pinakamalaki. Mhm. Kasi 34.2 na eh. Wala naman pandemya. Nung time ni President Duterte, medyo malaki yung inutang nila ng 2020, I think 2019 tsaka 2020. Pero napunta yun talaga para magbigay ng trabaho sa mga nawala ng trabaho nung pandemya. Tapos yung GDP mataas pa noon, tsaka investor confidence mataas pa noon, kaya yung foreign investments tumaas pa rin ng mga 20% nung time na yon, or total investments pala. So dito makikita mo tumataas ang pangungutang pero pabagsak ang foreign investments kasi bagsak ang investor confidence. Mm-mm. At saka ang economy mo nanghihina, kaya nung first quarter 2.8% lang. Imbes na dun sa pinapromise niya na 6%. Opo. So lopsided talaga ngayon yung nangyayari sa ekonomiya natin kasi makikita mo ang talagang tumataas lamang ay ang pangungutang. The rest, Oo.
bumabagsak. Teka muna ma'am, from the point of view of an economist and a former officer of the Bangko Sentral partner, paano dapat na-justify ng gobyerno sa mga tao ang ginagawa nitong pangungutang? Ano ang pwedeng, hindi naman pampalubag loob, kundi para naman masabi na, okay, sige, nangungutang kami, ibinabayad namin yung buwis ninyo, pero dito naman napupunta. Anong justification dapat? Wala nga silang maipakita dun sa nangyayari sa inuutang nila, hindi ba? Kaya ang mga taong bayan ay nagtatanong, saan napunta ang inutang ng gobyernong to? Ngayon, yung mga bangko, nagpapautang lang yan, nagpapautang kasi yan ang trabaho nila di ba? Pero ang interest na binabayaran natin, tumataas. Kaya nga tumaas ng 16% yung interest na binayaran natin so far, January to June this year. Kasi yung risk, no? Yung risk na hindi mabayaran, tumataas yun. Kasi yung cash flow natin nanghihina. Mm-hmm. Ma'am Cora, balikan ko din po yung na-mention nyo kanina na bumababa po yung padala po ng mga OFWs. Sabi nyo, usually pag tumataas siya ng mga 3%, 3 to 4%, no? And then you also mentioned the slowdown in the foreign direct investments. Medyo aggressive po ang ating administrasyon, yung economic team ni PBBM. They've been traveling around, kumbaga nakikipagpulong sila sa iba't ibang mga potential investors sa iba't ibang bansa. Ano po ang basa nyo dito? Bakit yung ito pong ginagawa ng administrasyon, it seems it doesn't reflect yung numero na na-mention nyo o yung movement ng mga foreign direct investments and yung padala ng mga OFWs po natin. Ano po kaya ang dahilan po nito? Yung sa OFW remittances, ang nangyari dyan, kaya medyo nanghina kasi maraming bumalik, di ba nung nagkaroon ng repatriation ng mga OFWs, nung nag-umpisa yung gera sa Middle East. Kaya nabawasan din yung mga yung ipapadala. At saka marami rin na stock na Pilipino sa mga barko sa Strait of Hormuz. If you recall, ang Pilipinas ay ang mga Filipinos ang pinakamarami yata mga seafarers, no? So talagang affected yung abilidad nila na magpadala ng pera dito sa Pilipinas. Yan yung sa OFWs. Ngayon, yung sa foreign direct investments, maraming factors na bago sila makapasok ng pera dito. Kasi maski pumunta ang presidente tapos nag-pledge ng investments yung kunwari yung Japan, Canada, whatever, no, yung pinuntahan nila, para ma-translate yun sa actual investment, no, yung foreign direct investment nga, kailangan magkaroon sila ng kumpiyansa unang-una sa sistema dito. Kaya lang kung naririnig nga nila na grabe yung corruption, minsan umaatras sila. That's one. Corruption is a factor kasi good governance is part of their rating, no, sa mga investors. Kalawa, red tape. Ganyan. So, yung iba, nandito na, pero pag humingi na sila ng mga business permits, nakikita nila na napakaraming balakid hindi lang sa national government, pati sa mga barangay or sa LGUs, ganyan. Tapos, hindi lang red tape, may padulas pa yun. Kaya, medyo nahihirapan sila talaga mag-umpisa. Kaya minsan nandito na yung pera, hindi pa natutuloy Kaya may mga nagtanong sa akin, ano ba yung paksili? Yung paksili ka na yan. Ma'am, ano ang solusyon? Ano ang solusyon? We want to ask sana. Pero pa-explain siguro ma'am, mukhang maganda, marami ang hindi nakakaintindi. What is that? Paksilica. Sige. Yung Paksilica, yan yung parang gustong umpisahan ng presidente in partnership with the US na kumuha sila ng mga investors, mag-attract ng investors dun sa Clark. Kaya lang, ang problema, walang nagpo-propose kasi napakagulo ng mga yung hindi pa nila alam talaga kung anong gusto nilang gawin. Kaya ganyan, maski sabihin mo nang nandiyan na yung plano, hindi pa rin makalapit yung mga investors talaga. Isa pa, malaki ang pangangailangan nila sa kuryente. Ang kuryente dito sa Pilipinas ay napakataas, no? It's one of the highest in Asia. At ikalawa, tubig. Napakalaki ng demand ng tubig kasi mga tech companies yung gusto nilang i-attract dyan sa Paksilica. Ma'am, solusyon dito sa problema so yung sinasabi mong solusyon,
Ang kailangan talaga magkaroon ng fiscal discipline, no? Magtino yung gobyerno kasi kailangan ma-restore yung tiwala. Ang problema kasi na negative na nga yung trust rating ni Presidente, di ba? -12 or -27. Depende sa ang tawag dito, yung pollster na gumagawa ng survey, no? So, kung yung negative na yon, napakahirap ibalik niyan eh. Kasi kailangan meron maging accountable. Okay? So, sinabi ni Presidente na, huhulihin si Romualdez pero ilang araw na walang nangyayari. Nung kay Marcoleta, napakabilis, no? Pero ngayon, kay Romualdez, parang wala tayong naririnig after SONA. Aha. So, anong mangyayari diyan sa mga kawatan? Kasi kailangan talaga magkaroon ng accountability at kung maaari, isoli nila yung mga nainakaw nilang pera. Alright. Tapos ikalawa, yung budget, talagang dapat ilagay na nila sa mga meaningful projects at magbigay sila ng trabaho. Kasi hanggat wala masyadong projects, hindi nagpa-pump-prime ang government, tataas pa rin ang unemployment. So pag mataas ang unemployment at saka underemployment, yung market mo, yung consumer demand mo, mababa. So maski mag-invest ka, kung wala naman bibili, bakit ako mag-i-invest dito? Sa ibang bansa na lang ako kung saan malakas ang demand, no? So, kasi syempre mga business gusto niyan profits. Anyway, ma'am, it's an honor. We would like to thank you once again for joining us. At least naintindihan natin at ang ating mga kababayan itong problemang ito na 54% na pupunta lang sa pambayad sa utang. Delikado ito. Ma'am Cora, thank you so much. Nakakalungkot. Apo, Thank you, salamat. Maraming ma'am. salamat, Henry. Thank you si Ma'am Cora Guidote, isang ekonomista.